Hayaan muna nating bumaba yung mga maliliit. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat ng ginagawa niya para sa ating lahat. Amen. Sige nyo nga po, tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Sino yan? I-welcome nyo po ang isa't isa. Sabihin nyo, ikaw ay anak ng Diyos. Welcome ka sa gawain ito. Sapagkat ito ay gawain ng Panginoon para sa mga anak ng Diyos upang tayo palakasin, patatagin sa ating pananampalataya. Amen po mga kapatid. But before we start, muli po nating basahin ang mga salita ng Diyos. Sama-sama po nating basahin ito. Maaari mo bang tumayo ang lahat? Matatagpuan po natin ito sa Pilipos 1:3 hanggang 6. Let us read. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Palakpakan nga po natin ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Let us pray. Aming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat. Ipinagpapasalamat namin ang pribilehiyong hindi mo lamang kami pinakakain when it comes to our physical needs, but most to our spiritual needs. Ang mga salita mo ang pagkain ng aming mga spirito at kaluluwa. Kaya't hayaan mong maging tunay na pagpapala ang mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Lahat kami ay bigyan mo ng handang puso. Para bang lupang buhaghag na sa sandaling ihasik ang binhi ng iyong mga salita. Ito ay lubusang bumaon, tumimo. At habang ito'y nadidiligan ng iyong mga salita, ito ay lumalalim, ang mga ugat ay lumalalim, nagkakaroon ito ng suhay hanggang sa magkaroon ng mga sanga at magbunga ito ng mabuti sa aming mga buhay. Hayaan mo ang mga bungang yon, marami ang makakain upang katulad namin, Panginoon, ay matanggap nila ang mga biyayang sadyang inilaan mo. Hindi mo kailanman ay pinagkakait ito. Inilalaan mo talaga ito para sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. At tulungan mo kaming lagi na sa oras na kami humingi ang tawad sa iyo, ay naroon ang iyong habag at biyaya na yayakap at sasakop sa aming kabuuan dahil kay Kristo Jesus. Salamat po. Gamitin mo lang tagapagsalita ang iyong lingkod. Magsalita ka sa aming lahat. At bigyan mo kami ng isang mapagpakumbabang kalooban katulad ni Maria na uupo sa iyong paanan at makikinig. Take over, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Sige po, maupo na po tayong lahat. Alam niyo po bang ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay may pamagat na
Pwede po bang pakisuyo yung aircon na pakitaas lang po. Yan. Thank you po. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatang exceeding joy. Pambihirang kagalakan. Sasabihin mo, Pastora, pambihirang kagalakan, dumadaan nga ako sa mahirap ngayon. Pastora, may sakit ako. Pastora, ang dami kong kailangan. Pastora, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero bakit? Meron ba akong dapat ikagalak? Sa umagang ito, patuloy tayong liwanagan ng salita ng Diyos dahil dumaraan ka man sa pagsubok ngayon, kapatid, hinding-hindi iyan ma-overcome ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Naniniwala kayo? Pwede po bang marinig ang malakas na amen? Kung naniniwala ka, thank you, Lord. Ang sabi, ang kagalakan ay mahalagang bunga at bahagi ng ating kaligtasan kay Kristo. Ito'y kapayapaan na may kagalakan ng kalooban sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa banal na Espiritu. At ito rin ay pagpapalang nagmumula sa ating relasyon sa ating buhay na Diyos. Kailangan siguraduhin mo talaga na bago ka lumabas dito ay may tunay kang relasyon sa Panginoon. Bakit paulit-ulit? Marahil sasabihin mo, halos linggo-linggo na lang pinatatanggap kami, halos linggo-linggo na lang pinapaalalahanan kami na may tiyak kaming relasyon sa Panginoon. Napakahalaga po nito. Kasi hindi po kayo tatahanan ng banal na Espiritu kung wala kayong tunay na relasyon kay Kristo. Ano po? At kailangan natin ang banal na Espiritu upang tulungan tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. At itong pag-uusapan natin ngayon is one of the fruit of the Holy Spirit. Kaya kung wala ang Holy Spirit sa inyo, paano kayong magkakaroon ng kagalakan? Ano po? Nakakaawa ang taong hindi pinamamahayan ng banal na Espiritu. Kasi una sa lahat, wala siyang relasyon sa Diyos. Pangalawa, walang tutulong sa kanya kung paano maging banal at magpakabanal. Remember, the Holy Spirit is our helper and teacher. Pababanalin tayo nito, tuturuan tayong maging banal, tuturuan tayong kumapit ng mabuti sa Panginoon dahil yan ang kalooban niya sa ating lahat. Tuturuan niya tayong manalangin. Di po ba? Romans 8:26. Talaga namang hindi tayo marunong manalangin. Bilang tao, hindi natin kaya yan Pero ang banal na Espiritu ang nananaghoy, nangungusap, nakikipag-usap sa ating Espiritu upang itaghoy natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. And besides, sa rapture po, sino magtataas sa atin doon sa itaas? Ang banal na Espiritu. Alam niyo po bang ngayon, hindi pa nangyayari talaga ang dapat mangyari because meron pang nagre-restrain. Ibig sabihin, may pumipigil pa sa lahat ng kasamaang dapat dumapo sa mundong ito. Sino yon? The Holy Spirit of God. Pag nawala na ang lahat ang anak ng Diyos, kasama natin ang Espiritu Santo, lahat babagsak dito sa mundong ito. Hindi ko kayo tinatakot, kundi pinapaalalahanan kayo ng salita ng Diyos. Hanggang may panahon pa, pag-isipan nating mabuti. Ano ang ipaprioritize natin, mga kapatid? Kahit sabihin mo pang lahat ng paglilingkod, ginawa mo, without a right relationship
to God through our Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit, wala pong halaga lahat yan. It's all useless. Kaya sa mga sandaling ito, isipin niyo mabuti, dapat pinapahalagahan natin kung anong mahalaga, higit sa lahat. Paano yan, kapapanganak ko lang? Paano yan, buntis ako? Paano yan, mag-aasawa ako? Paano yan, nag-aaral ako? Ang dami nating katwiran kung minsan. Mga kapatid, ang sabi nga ng salita ng Diyos, cast all your cares to Him, the Lord Jesus Christ, because He cares for you. Hirap na hirap tayong mabuti sa buhay natin. Kasi kasalanan natin eh. Bakit? Kasi akala natin magagaling tayo at kaya nating mabuhay. Kung wala ang pangunguna ng Diyos sa atin, nagkakamali po tayong lahat. Ako nung araw, ganyan ang kaisipan ko, salamat, itinuwid ako ng Panginoon. And I'm very, very, very grateful. Dahil hanggang sa edad kong ito, patuloy pa rin niya akong itinutuwid. Pinatutunayan niya kung gaano niya ako kamahal. The same thing with you. Dumaraan kayo sa mga pagsubok, may pagsumbat ng banal na Espiritu, pakinggan nating mabuti kung ano ang mga layunin niyo upang tayo'y makabalikwas, makapanumbalik. Dahil sabi nga, if we confess our sins to Him, to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Amen po, mga kapatid. Introduction pa lang po yun. Dito na po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Pag-usapan natin ang mga sumusunod na katuruan tungkol sa joy o kagalakan. Una, joy is associated with the salvation God provides us in Christ. Ang kagalakan ay kasama ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos dahil kay Kristo. Wala ka niyan kung wala si Kristo sa buhay mo. Amen kayo? Yung tunay na kagalakan, kaibutura yan, di mo kayang ipaliwanag yan eh. Yung kasayahan, masaya ka. Okay, nakita mo yung mga loved ones mo, masaya ka nakapasyal ka. Masaya ka, may piyesta, nakakain ka sa handaan. Short-lived. Pero ang sinasabing kagalakan dito ay yung kaibuturan ng iyong pagkatao. Meron kang kagalakan sa puso mo dahil alam mo ang nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos dahil kay Kristo. May kaugnayan ka kay Kristo Jesus. Nasa oras na tawagin mo siya, tutugon siya. Nasa oras na sabihin mo ang kanyang pangalan, Panginoong Jesus. Liwanagan mo ako, turuan mo ako. Ang dami nating dapat ipagpasalamat, mga kapatid. Lalo na yung mga kapatiran natin na nasa underground church, lalo na po sa Iran. Hindi lang po hirap ang pinagdaraanan nila, buhay ang kapalit. Deny Jesus. Accept yung pinatatanggap nila, yung mga katuruan nila. Ano po? Alam niyo naman kung sinong nagrurulol doon, si Khamenei. Ipinipilit yung gusto nila sa mga taong yon, pero kahit mamatay sila, hindi nila hinahayaan ipagkaila si Jesus sa buhay nila. Sana tayo rin ganyan. Kung minsan na-appreciate natin ang hirap kasi the more na kumakapit tayo sa Panginoon, the more na sa Kanya tayo nang titiwala. Nung ako'y bagong Kristiyano, katakot-takot sa pagsubok ang hinabot ko sa buhay ko. Na-diagnose ang tatay ko ng liver cancer. Kailangan ko magstay sa Pilipinas dahil ako po'y OFW. At meron kaming certain vacation
Pagkatapos nun, we have to go back. At nagkataon, ang tatay ko ay may karamdaman. Ang mga kapatid ko noon, mga bata pang lahat. Of course, I was only 26 that time. Hindi pa ganun kamamature ang kanilang mga kaisipan. At salamat na lang mananampalataya na ako noon. Napakahirap ng mga pagsubok na yon kasi yun ang kauna-unang hirap na dinanas ko sa buhay ko kasi kasama ang aking emosyon. Of course, I love my father. Bagamat lagi ako napapalo. Ano? Salamat, lagi ako napapalo. Kasi tinuturuan akong mabuti kung paano maging mabuting tao. At hindi lamang yun, mga kapatid. Hindi lamang emosyon ang nasasangkot dito, pananalapi. Napakahalaga ng pera nung panahon na yon. At dahil ako pa lang talaga ang totohanang naghahanap buhay noon, of course sa akin lahat manggagaling yun. Emosyon, finances, strength. Ako pa rin ang nagbabantay sa tatay ko. Alam niyo po ba yun, yung nasa ICU siya? Hanggang mapunta siya sa ward, doon ko lang naranasan yung ibangon yung napakalangking tao, lalagyan ng diaper. Yun ang karanasan ko. Sabi ko nga sa tatay ko, bakit naman ako pa? Bakit nararanasan ko to, Tang? Napakahirap. Wala akong taguan. Wala akong kaaliwan, kundi ang pakikipag-usap ko sa Diyos kapag tahimik na ang panahon. Doon ko naranasan ang kanyang kalapitan. Doon ko naranasan ang kanyang pagkupkup. At nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit niya to help me. At maging pagkatapos siyang mailibing, mga kapatid, hindi pa natatapos yun. Ito na yung aming kumpanya. Ang sabi, you have to go back. Or else mapapaso yung kontrata niyo. Wala akong magagawa. At si Ate Baby, wala ring magawa. Isang kontrata namin, duet kami. So hindi rin siya nakaalis katulad ko. Saan ako kukuha? Sabi ko, Lord, paano ito? Ako ang inaasahan ng pamilya ko, saan ako kukuha? At hindi pa yon dahil sa pagod, sa puyat, diagnose ako. Meron akong thyroid na kailangang operahan, and at the same time, meron akong cyst sa breast. Kaya pala hirap na hirap ako. Na lagi akong may sipon, masakit ang lalamunan kong lagi, meron akong ano bang tawag doon? Goiter, pagkatapos yung lalamunan mo, masakit, namamaga at puro puti. Pag binuksan ko yung aking lalamunan, puro puti. Halos hindi ako makalunok. Wala akong naging kanlungan kundi ang aking Diyos. Sabi ko, ito na naman, gastos na naman. Kailangan ko na namang magpunta ng ospital, magpa-opera. Saan ako kukuha, Panginoon? Salamat, muli siyang gumamit ng mga tao upang tulungan ako. Namatay si tatay, at doon po siya namatay sa Cardinal Santos. Salamat na lang at meron akong kaibigang doktora doon. Siya ang nag-support sa akin para humingi ng promissory note kasi ang laki ng babayaran namin sa hospital. Paano ko ilalabas ang tatay ko? Kailangan ko nang ilabas, patay na eh. At ang masaklap pa, nung ililibing, ang laki kasing tao, kailangan pasadya yung kabaong. Mabuti, ayan, yung kapatid ko.
Nagpunta ng San Fernando, kumorder ng kabaong para kay tatay, pasadya. Kasi hindi siya magkasya. At pagkatapos noon, sabi ko, paalala ni Doktora Agnes Medina del Rosario sa akin, Beth, huwag mong iti-take for granted yung lalamunan mo, lalo na naghahanap buhay ka. Alam niya ang sitwasyon ko. I know I am the breadwinner of the family. Kailangan na patanggal mo na yan as soon as possible. Kasi yung thyroid na yan, kapag yan pinabayaan mo, mag-uugat yan hanggang sa kumapit sa puso mo. So agapan natin. Kinausap niya yung mga doktor at pinagtulong-tulungan nila, paano ka ako kung po-operahan, wala akong pambayad. It's okay, sabi niya ganon. Basta't ang mahalaga, maoperahan ka. Again, may ginamit na naman tao. Salamat sa mga taong yun na ginamit niya. At ako po ay naoperahan sa awa ng Diyos. Pero hindi pa rin po doon natatapos. Habang ako'y nagpapagaling, ayan, talagang halos hindi ako makalunok, hindi ako makakain. Ang payat. Kung nakikita niyo akong payat ngayon, mas payat ako noon. 55 kilos na lang ako. Today, I'm 63 kilos. At alam niyo po, narinig ko, kung kilala niyo si Dr. Mel Gabriel, DZXL, na born again po siya, dati siyang Iglesia ni Cristo. Subalit, salamat sa Diyos, siya ay na born again at nagpe-praise siya sa mga may sakit. Nagkataon, noong mga sandaling iyon, narinig ko sa radyo, sabi niya, kung kayo'y may mga matitinding karamdaman, sumabay kayo sa panalangin, hawakan nyo yung parte ng katawan nyo na gusto nyong gumaling at may karamdaman at humawa kayo sa radyo. Ano po? Nagkataon po, speaker po yung ano namin, may inuwi kasi ako galing ng Japan noon, ang sabi ko, sige, Lord, and at the same time nga po pala, may tumitingin sa akin doktor dyan sa Betis, EENT. Ang sabi niya sa akin, palala ng palala yung lalamunan mo. Sabi niya ganon, ang dami kong antibiotic na iniinom, hindi na ako makatulog nang nakahiga. Nakaupo akong natutulog, mga kapatid, ang hirap. At pagkatapos nun, ako'y nanalangin. Isinuko kong lahat sa Panginoon, Lord, hinayaan mong makakilala ako sa iyo. Bakit ngayon pinagdadaanan ko itong mahirap na ito? Una, nawala yung tatay ko. 48 years old lang ang tatay ko. Ang dami naming magkakapatid. Ang nanay ko nagtitinda lang sa palengke. Ako ang inaasahan. Itong mga kapatid ko, yung iba nag-asawa na. At ang maliliit pang mga kapatid ko, anong mangyayari sa buhay namin? And at the same time ako, paano ko sasabihin sa kanilang manampalataya sila sa iyo? Samantalang ngayon ako'y hirap na hirap. Napakasakit ng mga nangyayari sa akin. Humihingi ako ng tulong pero tinatanggihan ako. Wala akong maisan lang alahas, ubos na. Pero ito lang ang kahilingan ko sa iyo. Patunayan mong ikaw nga ang Diyos na tinanggap ko. Mananalangin ako, sasabay ako sa panalangin. Ilalagay ko ang aking mga kamay sa aking lalamunan. At pagpalain mo ako. Patunayan mong ikaw nga ang Diyos na buhay na tinanggap ko. At nung ako po ay nanalangin, sumabay akong nanalangin sa awat biyaya ng Diyos, nakahiga po ako, I was able to lay down my head. At kinabukasan dahil Sabado akong pumupunta sa Betis para magpatingin, Biyernes mong nangyari yun. At sabi ng doktora sa akin, anong ininom mong gamot? Bakit po? Abay, nawala yung pamumula ng lalamunan mo, mati yung mga puti-puti, nawala. Kumusta na yung pakiramdam mo? Nakakalunok na po ako. Anong ginawa mo? Anong nangyari? Bakit?
Magaling ka na, magaling na ilalamunan mo. Doon ko napatunayan, ang Diyos palang tinanggap ko sa buhay ko'y buhay at makapangyarihan. Bakit ko sinasabi ito at nagpapatuto ako sa inyo? Doon ko naranasan ang kagalakang hindi ko kayang ipaliwanag. Sapagkat pinatunayan ng Diyos sa akin na yung tinanggap kong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihang magpagaling. Kahit anumang karamdaman meron ka, kaya kanyang pagalingin. Mga kapatid, marami pa akong pagsubok na pinagdaanan. 3 na po ang pamilya kong nangamatay. Tatay ko, si Bong, si nanay ko. Pero masasabi ko, buhay ang Diyos natin. Mahirap. Lalo na kung ikaw ang nagsushoulder ng lahat-lahat. Finances, service. At hindi lamang po yun, yung pananagutan sa pamilya. Pero pakatandaan niyong lagi, buhay ang Diyos natin. Malungkot, mahirap, ang pinagdaraanan mo, yung kagalakang yan, yung nagtatanggalin sa iyo, kasi bunga ng Espiritu yan na sumasayo, at kaya ka pinadaraan sa mga pagsubok na yan para ayusin ang pag-uugali mo, ang buo mong pagkatao, pakalinisin ka sa lahat ng mga bagay na gumugol at nagpapahirap sa iyo para hindi ka makasunod sa kalooban niya. Amen, mga kapatid. It's our decision. Tayong makapagde-decide kung susunod ba tayo talaga sa Panginoon o hindi. Ipaprioritize natin siya over our needs. Dito sa lupa, ha? Kasi wala tayong pinakakailangan kundi ang Diyos lang eh. Amen po, mga kapatid. Amen po. Ang sabi, joy is associated with the salvation God provides us in Christ. Awit 5:11. Mabuting balita, Biblia, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay nasisiyahan. Take note. At lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Amen? Amen! Naranasan ko yan, mga kapatid. Naranasan ko yan. Dahil nung ako'y humingi ng tulong, ako'y hindi niya pinagkaitan. At yun ang na humuhubog sa aking pananampalataya. Awit 9:2. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita o Diyos na kataas-taasan. Isaiah 35:10. Magandang balita, Biblia, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Amen, mga kapatid. Huwag niyong ipagpalit ang pansamantalang kasiyahan sa mundong ito. Hangarin niyo ang walang hanggang kagalakan na sa Diyos lamang natin matatagpuan magpakailanman. Amen! Praise the Lord! Pangalawa, and with God's word at ng kanyang mga salita. Ang sabi Jeremiah 15:16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Take note. Ang mga salita mo ay aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong sasabihin ng mga anak ng Diyos? Amen! Ako'y sa iyo, Yahweh, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 3, joy flows from God as one aspect of the Spirit's fruit. Ang kagalakang umaagos mula sa Diyos ay isang bahagi ng bunga ng Espiritu. Amen? At talaga naman po. Awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen po.
ay talagang puro amen ang isasagot natin. Kasi ang sabi, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Naranasan niyo po ba ang kaligayahan yan? Ang nakaranas ng tunay na kaligayahan, magsabi nga ng amen. Pasensya na po kayo, pati ilong ko lumuluha eh. Ano po, pang-apat, joy as a delight in God's nearness and His redemptive gifts cannot be destroyed by pain, suffering, weakness, or difficult circumstances. Ang sabi po sa Tagalog, ang kagalakan ay malaking tuwa sa kalapitan ng Diyos at sa regalo niyang kaligtasan na hindi masisira ng sakit, pagdurusa, kahinaan, o mahirap na pangyayari. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mateo 5:12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Kung pag-aaralan nating lahat ang mga propetang sumunod at maging ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, may itinapon sa kumukulong langis. Si John the Beloved po yan, itinapon sa kumukulong langis, pero hindi siya namatay. At siya nga sumulat ng pahayag, di po ba ang Revelation? Siya po ang sumulat nun. Si Pedro ipinako, pero ayaw niya nung nandun nakatayo. Nagpabaligtad siya kasi ang sabi niya, hindi ako karapat-dapat na makatulad ng pagpapakasakit ng aking Panginoon doon sa krus. Kaya sa halip na siya'y nakatayo, nagpapako siya, yung kanyang mga paang nasa uluhan, ang kanyang ulo ang nasa ibaba. Sino pa? Si Santiago, nilagari, ipinasok doon sa kahoy. Ipinasok doon sa kahoy na walang laman at pagkatapos nilagari sa gitna. At ang iba pang mga kwento na talaga namang nangyari, mga kapatid. Hindi natin pinagdaanan ang mga ito. Gusto niyo po bang pagdaanan niya? Of course not. Lahat tayo. Pero pakaisipin nating mabuti. Napakasarap ng buhay natin bilang mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Merong nape-persecute dito sa atin, doon sa bandang south, sa Mindanao. Pero bihira yon. Kumpara sa mga nape-persecute sa iba-ibang lugar. Lalo na po ang Iran and China. Baka isipin natin itong mabuti. Wag na wag po tayong magdadalawang isip. Kasi yung napakalapit na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang kinakailangan upang matamo natin ang tunay na kagalakan. Dahil ito ay bunga ng banal na spiritong tinanggap natin dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen po kayo doon? Amen? Gawa 16:23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Natatandaan niyo po ba ang kasaysayan ni Paul at saka ni Silas na nangyari sa Acts 16:23-31? Hinuli sila dahil nagpapahayag sila ng salita ng Diyos. Ay di bala sana kung hinuli lang at nilagay sa kulungan, hindi. Hinagupit sila, sabi,
hinampas sila ng paulit-ulit, hinagupit sila ng paulit-ulit, pagkatapos ikinadena, nilagay sa kulungan. Anong ginawa ng dalawa? Umawit ng papuri sa Diyos. Pagkatapos nilang umawit, umugong ang kulungan. Nabuksan ang mga rehas. Lumindol. At pagkatapos, naglabasan lahat yung mga bilanggo. Siyempre, nabuksan yung mga kulungan eh. Pero si Pablo, natanggal yung kanilang mga kadena. Pero si Pablo at si Silas ay hindi gumalaw sa kanilang kinalalagyan. Kaya yung jailer, anong nangyari? Nagpatira pa siya sa harapan ni Pablo. At tinanong niya si Pablo, ano ang gagawin ko upang ako'y maligtas bandang huli? Kahit hindi nagsasalita yung dalawa, nahamon ng jailer kasi pambihirang karanasan yon, na sa halip na magalit sila, sa halip na sumpain nila ang Diyos, nagpurit, nagpasalamat pa sila sa Diyos sa kanilang kalagayan. At dahil doon naghimala ang Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa Acts 16:31, which is my life verse. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Amen! At ang ginawa ng jailer, hinugasan ang kanilang mga sugat, dinala siya sa bahay ng jailer at doon nangaral si Pablo at si Silas at ang lahat ng kanyang sambahayan ay tumanggap sa Panginoon. Napag-uusapan natin ang mga himalang ito. Hindi naman nangyari sa akin yan eh. Gusto mo pa bang mangyari, kapatid? Masasabi kong mapapalad tayo. Pero kawawa tayo kung di natin pag-iisipang mabuti ang kalagayan natin. Kung minsan, yung wala tayong naranasan sa buhay, nahihirap. Kung minsan, yung okay lang tayo, ayos lang tayo, yun ang pinakamalaking tuksong maaaring mangyari sa Kristiyano. Alam niyo po ba yan? Akala natin okay tayo. Akala natin, ganito pala maging Kristiyano, napakadali lang. Minamahal ng Diyos ang kanyang mga itinutuwid. Tulad ng isang magulang na pinapalo ang anak dahil mahal niya at ayaw niyang mapahamak ito at mapariwara. Kayong mga magulang, pag nagkakamali ang inyong mga anak, anong ginagawa niyo? Pinababayaan niyo lang ba sila? Hindi ba itinutuwid niyo sila? Nung panahon namin, ako po, pamalo. Yung tatay ko, tungkod ng bintana, napakakapal, ganyang kakapal. Ang nanay ko naman, latigo. That is their way ng pagdidisiplin sa amin. Mga kapatid. Pero ang Diyos natin, ang disiplina niya ay kahanga-hanga. Pababayaan niya tayo. Sige, pababayaan niya tayo. Pero pag dumating na tayo, sa sukdulan ng ating pagkalimot sa Kanya, doon niya tayo susubukin at ipapaalam sa atin. Tinubos na kita, anak na kita, may kaugnayan ka na sa akin. Kasi ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mapabilang doon sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya kahit kitang-kita na nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Huwag natin silang pamamarisan, mga kapatid, bilang paalala sa ating lahat. Mahal tayo ng Panginoon, itinutuwid niya tayo kasi gusto niya tayong mapabuti. Or, baka merong kang calling na hindi mo alam. Ako hindi ko alam na may calling ako sa Panginoon. Sabi ko, when I look back, mapalad ako dahil nakakilala ako sa Panginoon. Kasi tinuruan niya akong magsakripisyo on behalf of others. Pag sinasabi sa akin, pag nalaman nila single ako until now, bakit? Salamat nga sa Diyos, single ako. I have all my time to spend
serving the Lord. Sinayang mo yung itsura mo. Sabi, ewan ko, anong klaseng ng itsura meron ako. Sinayang mo yung opportunity mo. Sinayang mo yung talento mo, ganyan-ganyan. Walang sayang sa Panginoon. Ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kung di kita nakilala at nagpakilala ka ng lubusan sa akin, ewan ko kung kaya kong ibigay ang aking sarili to serve others. Nung araw, ang akala ko, pamilya ko lang ang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Noon pala, mas malaki. Ano yon? Pamilya ng Diyos. The church. Kung minsan na-overwhelm ako, sabi ko nga, dahil unang-una sa lahat, hindi naman mataas ang pinag-aralan ko. But God let me realize, hindi naman ikaw ako. At kaya kita tinawag, kasi ito na ang layunin ko sa buhay mo bago ka pa man isilang. Lahat tayo mga kapatid, may kanya-kanya tayong panahon sa pagkakilala sa Panginoon. Huwag na huwag sasagi sa inyong kaisipan na wala naman akong calling kay Lord. Wala naman akong pananagutan nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Anyayahan mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagsisihan at talikuran mo ang iyong kasalanan, isinulat na niya ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Doon na mag-uumpisa ang iyong responsibilidad bilang isang anak ng Diyos. Kaya wag mo sabihin, wala naman akong alam. Mas nakakatakot kung marami kang alam, pagkatapos ay hindi mo gamitin para sa kanyang kalooban. Tandaan niyong lagi, sa harapan ng Diyos wala tayong maipagmamalaking anuman. Lahat tayo'y pantay-pantay sa kanyang harapan. Lahat tayo ay kanyang iniibig. Lahat tayo ay pinili niya upang magtagumpay at tanggapin natin ang kagalakang kaloob niya sa atin. Nakatandaan nating mabuti ito, mga kapatid. 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Si Pablo po ito. Kung minsan sabi mo, ako sumasagi rin sa isip ko, Lord, how can I serve you? Lalo na ngayon, pag napagod ako, hinihingal ako. Gusto kong gumawa ng gumawa. Pag napagod ako, ang masaklap po, parang nakukuryente. Yung puso mo. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Lalo lang pinatutunayan ito na kung wala ako ay wala kang magagawa. Huwag nating asahan ang ating kakayahan, kalakasan at kung ano man ang pwede nating ipagmalaki sa buhay. Umasa tayo sa Diyos na may kapangyarihang lubusin ang kagalakan niya na ipinagkaloob sa atin dahil itinitiwala natin ito sa Kanya, isinusuko natin sa Kanya upang ipaglingkod sa kanyang kalooban. Mag-alala kayo kapag nakita ninyo ang mga kaluluwang sa pamamagitan nyo ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi po kayang bayaran ng pera yan, mga kapatid. At ito pa ang lalong nagbibigay ng kagalakan sa ating lahat. Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Uulitin ko,
Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Anong isasagot ng mga anak ng Diyos? Yung malakas na! Amen! Sapagkat siyang nagsabi, I am confident that what God started in you will put it into completion. Complete. Walang labis, walang kulang. Kumpleto lahat yan, mga kapatid. God is faithful to complete what He has begun. Kaya po panghawakan natin ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo. Kapag nga pinagbulay-bulayan namin ang aming mga karanasan, may kanya-kanya kaming karanasan sa iyo eh. At ang mga karanasang yan, ang magiging magandang patotoo sa lahat ng mga tao. Nasa pamamagitan ng Diyos, kaya nabagyo ang buhay ko. Nasa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, hindi na ako ang dating ako. Nasa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kaya ko lang talikuran ang mga nagawa ko. At sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kaya ko nang lumakad patungo sa Kanya. Mahirap man ang daan, matinik man ang aking daraanan, maraming pagsubok akong mararanasan. Pero ikaw, Panginoon, ang mismong nagpahayag, you have overcome the world. Napagtagumpayan mo na. At dahil kami ay nagkaroon na ng tunay na relasyon sa inyo, masasabi rin namin, we are more than conquerors in Christ Jesus. We can overcome because of you, O God. Kaya po sa mga sandaling ito, Panginoon, pagpalain mo yung mga anak. Ilagay mo sa kanilang mga puso't kaisipan ng iyong kalooban. At sa mga sandaling ito ay sabihin nila sa iyo, Panginoong Hesus, ako po ngayon ay nakatitiyak na ako nga ay iyong anak, sapagkat tinuturuan mo ko at itinutuwid. Tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na Espiritong tinanggap ko dahil sa inyo, upang ganap kitang maparangalan at mapapurihan sa aking buhay. Father, I pray, enable your children to follow and obey and commit their lives totally in your care. We thank you and we praise you, and we receive the answers to our prayers. In Jesus' mighty name we pray. All of God's children will say, Amen, amen, and amen. Thank you, Lord.